Hi everyone! Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga viewers. Magandang hapon, magandang umaga kung saan man po kayo naroroon. I-share ko lang po yung aking ginawang seeds na ipang tatanim ko pag umuwi ng Pilipinas. So ito po ay akin nang pwede nang itago. Ready to send na po yan. So, mga ilang months pa pong aking aantayin. Kaya, prepare ko na rin po para sa oras na itatanim ko na ay hindi na po mahirap para sa akin. So, ayan guys. Yung mga fruits na gusto ko. Isa po ito sa mga gustong gusto kong itanim sa farm. Kagaya ng papaya, kahit marami po sa atin, syempre iba-iba po yung pinanggalingan. Hi guys! Good afternoon! Ang video pong ito na aking i-share ngayong araw ay para po sa mga mahilig magtanim, lalo na po sa wala pang alam na kung paano natin i-keep ang ating mga seeds na mula sa prutas na gusto po natin kainin. So, ito pong video na ito ay maaaring makatulong po sa inyo para ma-keep po ng maayos ang ating pong mga seeds na gustong itanim, lalo na po sa tulad ko na isang OFW. Mahilig po akong magtanim, pero dahil nga hindi pa ako nakauwi, so ang ginawa ko ay yung mga prutas na gusto kong kainin na sa tingin ko po ay pwedeng maitanim sa atin, pwedeng mabuhay. Yun po ang aking ma-share ngayon. So ito po yung aking ipapakita na na-i-dry na yung seeds. So, ready na po itong itanim sa Pilipinas. At saka hindi po siya masisira. Dahil isa po yung idea na pwede kong ma-share sa inyo ngayon. Kasi nga, nag-isip ako ng maayos kung paano ko nga ba ikikip ng hindi masisira yung akin pong seeds. Dahil nga, pag hindi mo po nalagyan ng something para po ma-preserve ang ating seeds ay pwedeng hindi siya tumubo. So ito po yung i-share ko sa inyo ngayon. Sana makatulong. So ipapakita ko. Meron na ako dito guys. So kung mapapansin nyo, meron siyang parang packet na nasa loob ng garapon na ito. So ang nasa loob po niyan ay silica gel. So mula po ito sa mga pagkain na merong silica. So, wag nyo pong itapon kung makakita po kayo ng silica sa mga pagkain na kakainin nyo. Kasi napaka-useful po. Marami po siyang pwedeng paggamitan. Kagaya po nito, pag-preserve din po ng mga pagkain, yung mga chips, ganun. So, wag nyo pong itapon. After nyo pong ma-dry yung seeds na gusto nyong itanim sa Pilipinas, ilagay nyo dito sa pwedeng ziplock, basta yung makikita nyo magiging safe po yung inyong seeds. Pwede rin pong garapon. So ayan guys. So itong seeds naman na ito, noong isang araw ko ginawa, pinadry ko, then kahapon naman. Pag sa tingin nyo okay na siyang i-keep, pwede nyo na pong ilagay sa ziplock. So, yan. Hindi ko na siya guys hiniwalay. Kung mapapansin nyo, halo-halo na siya. Ang dahilan po is, wala po akong maraming ganito. So, dati kasi tinatapon ko. So, yan guys. Ang close up. Meron parang mga beads sa loob. So, wag nyo pong itapon. Napaka-useful po. At saka hindi po mamamatay yung inyong itatanim. Kasi pag wala pong mga ganito guys, pwedeng hindi tumubo yung ating seeds. So ito malaking tulong para ma-preserve itong ating itatanim sa Pilipinas. Kagaya ko guys, alam nyo, yung mga prutas na gusto kong kainin dito, na sa tingin ko, meron naman sa Pilipinas actually. Pero hindi po lahat pare-parehas. Merong kagaya nito, meron akong papaya. Then,
Meron naman po akong pomelo. Syempre hindi naman po pare-parehas. Kahit sabihin mo na pare-parehas lang yan papaya, meron din sa Pilipinas. Maaaring iba pa rin po yung variety niya. Then, kagaya ng pomelo, masarap po yung pomelo na to. So naisip ko na yung seeds ayaw kong itapon. Ipunin ko. So yun ang ginawa ko guys. Then yung pomegranate, meron din po ako. So napakarami po. Sa tingin ko nasa 500 plus kasi napakarami pong seeds ng isang lang peraso. So yun po yung aking mai-share, sana makatulong po sa inyo, lalo na po sa ating mga OFW na mahilig din pong magtanim, or kahit sa Pilipinas pwede nyo rin pong gawin kung wala pa kayong time na itanim agad. So makakabuti kung ikikip nyo na meron po kayong ganitong selika. Sana makadagdag ng idea para hindi po masira agad or hindi masira ang ating itatanim. So dahil nga po dito sa ibang bansa napakarami pong mga seeds na mga prutas na gusto nating maitanim sana sa Pilipinas. So bakit hindi natin gawin na mag-ipon na, di ba? Kasi kung sa Pilipinas, sabihin natin maraming seedlings, mahal na rin po yun ang isang seedlings. Kung tutubo naman sa tingin natin is maaaring tumubo. Hindi naman masama kung sumubok tayong magtanim, di ba? So kagaya nito sa akin, mura lang yung aking nakakain pa ako, nakapag-ipon pa po ako ng seeds na gusto kong itanim. So syempre pagdating sa Pilipinas, mas maganda kung ibabad mo muna sa tubig para mabuhay yung, kumbaga siya, lumambot. Then, pag pag lambot, syempre, mag-o-open na yung part ng seeds. So, mas madali po siyang tumubo. So, yun po yung idea na mai-share ko. Huwag niyong agad-agad itanim. Mas maganda yung, kagaya po ng nagluluto tayo ng mga munggo or mga beans. Diba, ibinababad muna natin para lumaki at mag-open yung balat niya. Parang ganito din po. So ayan guys. Basta masarap siya at saka ang sarap pong magtanim. Nakakawala ng mga problema at saka bilang isang OFW na rin kasi hindi po ako laging abroad. Naisip ko na simulan ko na ang pagtatanim, simulan ko na din yung pag-iipon ng aking mga itatanim sa Pilipinas para pag-uwi, kahit sabihin natin kada bakasyon is at least may nagagawa tayo. Tulad ko naman po na syempre nandito ako nag-work sa Hong Kong. Syempre pag aalis tayo at iiwan natin ang ating farm, kuha tayo ng titingin. Syempre malaking na yun, yung habang nasa abroad ka, merong mapagkakatiwalaan na tao para habang hindi mo naasikaso yung gusto mong gawin sa Pilipinas, sa yung pagpa-farm, meron ka namang taong napagkakatiwalaan na pwedeng magpatuloy sa iyong gustong gawin. So, ganyan guys ang aking gagawin ngayon. I hope na patnubayan ako ni God kasi tumatanda na din ako sa abroad. So, isa po yun sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang mag-start. Actually, matagal na pong nakatimbang, kumbaga walang nag-aasikaso sa lupa namin, then may nabili po ako. So, naisip ko na mag-start ako. Actually, meron na rin naman siyang tanim. Sabi ng pinsan ko, kasi nga naisip ko na may prutas akong gustong kainin mula bata pa lang, yung, alam mo yung duhat. Ang duhat kasi mayroon niyang isang duhat na liplipaas ba yun? Ang sa Ilocano tawag. Yun po yung walang seeds. Parang grapes din po. Merong seeds, merong grapes na walang seeds, meron namang grapes na walang seeds. So yung liplipaas daw, yun ang ng duhat. Gustong gusto ko yun. Maliliit lang siya na pwede mo lang diretso kainin kasi wala siyang seeds. Sabi ng pinsan ko, hindi mo naman kailangan na bumili kasi nga meron na daw akong tanim doon guys. So happy ako kahit papano meron ding nakatubo doon sa aming farm. So ayan, sana may natutunan po kayo sa idea na aking na-share ngayon. Lagyan nyo po
ng silica gel sa loob. So, kahit ilang years pa po yan, kahit sabihin mong 1 year, di ba? Malaking bagay na yung ma-preserve ang iyong itatanim. At saka, syempre, i-lock mo ng maayos. Kagaya sa aking ginawa, guys. So, yan. Dahil wala na po akong ibang silica. Kung may silica naman po kayong marami or meron kayong dalawa, pwede po kayong maglagay sa bawat plastic ng 2 perasong silica, taas at baba. Tsaka dito naman pwede na. So yan, sana makatulong guys ang video ito sa inyo, lalo na po sa mga mahihilig mag-farm. Ang pag-farm po is napakasaya, nakakatanggal ng stress, at saka alam mo yung pag-uuwi ka na may mapapasyalan ka na sarili mong tanim, di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam nun. So, hindi ko pa po na-try magtanim sa farm namin kasi nga, nung nag-aaral ako, hindi ko pa masyadong naisip yun. Dahil po sa kapapanood na din sa agribusiness kay Sir Buddy Gansenya. So, mas lalo po akong na-inspired, lalo na po sa mga farmers na nandoon na nagsishare ng kanilang mga knowledge at saka mga failures na rin po nila sa pagtatanim. So, yung mga natutunan po natin is pwede din naman natin i-apply sa ating pong kahit simpleng farm lang, kasi kung wala naman tayong kakayahan na masyado sa pagpa-develop ng ating farm, yung kaya lang natin. Ang importante na sisimulan natin kasi nga, di ba, tumatanda na tayo. Hindi po tayo laging nag-work sa kanya company, kagaya ko. Syempre, pagtanda ko, gusto ko din, meron din akong mapagkakaabalahan. So, ayan. Ito na yung start ng aking pagpa-farm soon. So, update ko na lang po kayo ulit sa susunod na video ko sa farm kasi meron na po akong gagawin this month. So, sana sana maging ano po kayo lagi nakasubaybay sa akin pong mga videos para mas marami po kayong mapanood sa aking munting farm. So yun guys, thank you so much for watching po. Ako'y magtutupi na, naka-ready na po yan. Tapos meron pa po sa baba mga plaplansyahin ko at saka tutupiin. So thank you so much po ng marami. Pag hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po at saka paki-click na rin po ang aking videos para syempre lagi po kayong updated. Thank you so much po. God bless.